naisip na sumali sa mga contest before? Here in Philippines, no, not yet. But not yet. I'm planning to. I really want to. I want to try. But in Canada, I've been doing these little singing competitions for experiences. Even though I don't win, which is completely okay, as long as I have the experience and I know what it's like, then I'm happy already. Thank you. And last question is, alam naman natin, di ba, iba na rin kasi talaga ang music industry ngayon na marami na rin sumisikat sa social media, iba na yung trend, kumbaga. So, how will you keep up with the competition? Honestly, I never really thought of that, but I think I mean, I do. I need to do more training both. So, yung stamina ko, it's not the best yet, but I'm working towards there. And I feel like if I work on my stamina, then I'll be better to deliver a better performance, and hopefully everyone will like it. So, that's my plan. Okay, here in the Philippines kasi, singers are not just singers. Minsan yung iba nagiging artista. Ikaw ba, pwede bang mag-enter ka sa showbiz aside from singing? There's a chance, I guess, to penetrate the industry. Dito kasi sa Pilipinas, always yung stepping stone nila is a hit song. So, like, a very good example is Sarah Geronimo. So, she started as a singer, and then, nung sumikat na siya, naging artista na siya also. You do think na pwede mong gawin in case there's a chance you came up with a hit song and biglang na lang may isang opportunity na kakatok sa pinto mo na pwede ka mag-artista? Honestly, acting is not my strong suit, but I'm willing to try. I want to take lessons to get better so that I'm better at, other stuff that artists do. So, if there's an opportunity like that, yeah, why not? I need help, but... Thank you so much, Shane. We love the honesty, Shane. Okay. Hi, Shane. I came muna kay Sir Benny. Sir Benny, kasi po, di ba yung My Boy? Kasi 17 pa lang siya, wala pang jowa, 16 rather. So, bakit yung po naisip na i-compose para sa kanya? Para kailangan natin yung kilig eh. Alam mo yung kilig ng mga bagets, yun kailangan natin ma-capture eh. And then, presently, ang market natin, so, medyo R&B yung ginawa natin, which is the music of the kids. So, sumabay kami, given na nakakakanta siya ng ballad, so sabi ko, let's try an upbeat song muna. And hopefully, pag ito, kasi me as a record producer at songwriter, gine-gauge namin as what's going to be the acceptance of the market. Kung ano yung ilalabas namin, kung sa tingin namin, magpipiling of tong ginawa natin na upbeat, so pwede namin sundan ng another upbeat. If not, we can come up with another genre na mabagay pa rin sa kanya. Yeah, thank you po. Shane, since the title of your song is My Boy, if you're ready to fall in love or to have a boyfriend na, what are the qualities you're looking for a boyfriend? Meron ka bang crush dito sa local or... That's what I was asking her earlier. Are you familiar with young actors here in the Philippines like Donnie and Daniel Padilla, Inigo Pascual? Kilala mo sila? Mga kabarkasan ng 25. So meron ka bang crush sa kanila na... yung ba medyo may kilig factor pag nakikita mo sila? Yes. On TV or personal. Okay lang si Mami. Ayan, Mami is there kasi. Diba? Hindi siya familiar sa mga survey. Hindi, kilala niya yun. Kilala niya po. Not ready yet. Probably. Nasa Aquas. Ayaw niya na mabuking. I would say, I like Donnie Padilla. Donnie, sorry, oh my God. And Daniel, they're really, they're so cool, Wow, Donnie Padilla. You look like Belle. Yes, kinikilig ka ang puso. Ayun pala. So, kung saan gagawa ka ng music video, sinong gusto mo i-request? May music video na po ba?
kumakain siya. There's Hindi mo siya diet the music O, video, yung no? dumating kasi sila din, di ba? No, lagi naman there's another song lagi naman. In case, sino ba naman ang tatanggi if Donnie Pangilinan will be the love interest of for another song sa music video. If you can help us, why not? Yeah, that would be nice. Dumating ka na ng maaga, bagay pa yung pinatanong mo sa akin. Oo talaga? O ayan, niligtas sa mga susunod po ng music video. Sino gusto mo maging ka-partner? Anong next? Siyempre si Sir Benny muna kung anong next ganun bago magkaroon ng Kasi any song, ganun. actually, alam naman natin sa music industry, if, let's say, if in case pumayag yung Donnie Pangilinan to be the love interest of the Sheen sa isang music, syempre, sino naman ang tatanggi doon sa isang opportunity na yun. So, kakaroon namin yung song, what should be the right song na dapat niyang i-record ulit. So, kakaralin namin mabuti. Wow. Bongga, L1TM, madugo. Okay lang po, di ba? Yun nga. Yun nga. So, my consideration. Good luck sa iyo, Shane. Ang ganda ng song mo. And kay Sir Benny, Thank you, thank you. Sino na naman kayo susunod na ikukumpos si Sir Benny? Parang may presko na naman. Kasi lahat na may presko kay Sir Benny. Ang dami kasi Alam mo naman ako, yung mga aspiring artists, lahat welcome sa akin. Number one, sabi ko nga, kung nagawa lang tayo ng isang song and then after the recording, wala na, hindi niyo po promote, sayang naman yung gastos ninyo. So, in-explain namin exactly doon sa mga artists na kung talagang decided na 100% and you are willing to promote the song, dapat i-promote natin. So, what we are doing right now, meron tayong press con. So, kailangan natin yan kasi to let the people know na meron tayong single na papalabas which is performed and recorded by Shane. And siyempre, the more na mas napopromote natin yung song is maganda. And right now, I think naka-plug tayo sa radio, sa FM station, which is medyo mahirap. Expensive na konti yung gastos. Mami, alam ko, mahirap yan. Gastos. Pero before doing any kind of promotion, dinidiscuss namin sa magulang. Kasi nga naman, pag hindi ka nag-promote, even a single product na hindi mo pinaalam sa merkado what is behind the product, hindi siya kumbaga hindi makikilala. Tsaka pag hindi mo pinatikim, hindi malalasahan. That's right. Next question. Thank you. I have a question for Shane. Kamusta ang Tagalog mo? Okay lang po. I'm still learning, but I'm also trying to speak as well. So, sorry. Pasensya na if my Tagalog is not good. I'm still learning po. Sabihin, bakit Canada hindi kayo nagtatagalog sa bahay? Hindi po, kasi Ilocano yung parents ko. Siguro, Ilocano yung parents. Paano siya galing? Marunong ba mag-Ilocano? Hindi rin. Ang mamaalsao, do you know how to speak Ilocano? Speak Ilocano? Basit lang. Small, Pati lang. Kasi alam mo naman, Masa, di ba talagang Tagalog? Para ma-reach ka rin ng mga Pilipino. Paano mo pinaghahandaan yung Tagalog mo? Tagalog lessons ka pa? Actually, I downloaded Learning Tagalog app on my phone, and also help from my mom, my dad, and my cousins and family over there. They helped me, so that's good. So, naghahanda ka naman, nag-aaral ka naman para to send the message across sa masa. You understand? Naniniwala ka doon? Opo. Ayun. Si Sir Benny, sa tagal niyo po sa sa music industry at marami na po kayong napasikat na mga songs, singers, ano po ba ang isang criteria para magtagal? Sa industry, of course, siyempre, kaya naman tumatagal Ng isang singer po. Ang isang singer kailangan talaga decided at saka dedicated. Kung baga, you are committing yourself as in, gagawin ko to, bibigyan ko ng timetable yung sarili ko, bibigyan ko ng 5 years. Kaano kahaba yung kaya kong ibigay. And then, maging positive or negative man yung outcome, at least, sinubukan mo na kumbaga lahat ng pwede mong gawin. And then, of course, ang training naman, continuous training, hindi porke sumikat ka na, tapos na. Even the foreign artists, regularly, they have the training group or solo, meron silang training. Kaya, hindi dapat natin pabayaan na mag-deteriorate yung boses mo pag nakapasok ka doon sa
alam mo na, and then you are accepted by the music industry. So, the more training you are doing, the more it will help you. Last question, meron kayang specific ingredient para ang isang song ay maging hit? Wala akong masasabi. Always, parang pagkain yan eh. Pag nila ako sa restaurant at maraming bumalik na kliyente, ibig sabihin masarap yung pagkain. So, ganun din yung kanta na pag maraming nakikinig, maraming nag-stream, maraming nag-download, that proves na okay yung song na nire-release natin. Thank you. Thank you very much. Hi. Gusto ko lang munang purihin si Ladine kasi narinig ko kanina na ikaw yung nag-train. I have to laud you kasi alam ko na mas nag-focus ka na ilabas yung uniqueness ng voice niya kesa yung technique or yung range, at bihira yan sa mga teachers. Mas inaalagaan yung uniqueness ng artist. So, at rinig ko yan sa bagong single ni Shane. So, okay, FYI lang. Si Ladine is the one responsible for vocal coaching kay Esang de Torres. Right. Yeah. And then Stephanie Di Marano. Right. Wow. Dumaan din sa amin si Darren Espanto. I was the one who discovered Darren Espanto. Taga-Canada rin yun. And then Mariel Montaniano na hindi pagkakatagal na hindi matibag sa tawag ng pangalan. So, sabi ko nga, not for the money, siyempre lahat naman kailangan ng pera, but of course, I've always wanted bigyan natin ng equal, kumbaga, kung ano yung binabayan nila, dapat gano'n din yung budget. Kaya sabi ko sa kanya, natututo ba o hindi natututo, mag-give up ka na. Tama. Kasi sayang lang yung effort, sayang din yung pera nung nagbabayad kung hindi naman matututo. So, kailangan we have to maintain our quality of training na may mangyayari sa artist. Even hindi man siya sumikat, meron siyang na-achieve na magandang training, especially sa performance at saka sa recording. And hearing that, I'm again, binabalik ko kay Ladine, hindi niya tinurn si Shane into another Esang, kundi si Shane. Actually, the most important sa isang coach is you have to discover the artist. Right. Alam mo yung mga weakness niya, alam mo yung mga high points niya, alam mo yung range niya, alam mo yung magagawa. Kasi may singer na hindi natin pwede mapilitin na ang range niya ay hindi si Celine Dion, pagkagaw pipilitin natin yung Celine Dion. So, kumbaga, i-match mo rin what is the capacity of the artist, hindi naman nakakakanta, nakakasayaw, papagawin natin ng dance song. So dapat, ang consideration, we have to discover exactly what is the talent of the artist para alam natin what should be the right song that should be given to the artist. Which brings me to my question. Ngayon kasi may pinag-uusapan sa showbiz na may nag-remark na artista na because of surgery, everyone looks the same, especially yung mga young actors. Pero kahit sa singing, ganun din there was a time, or maybe there's a time na lahat, they're trying to sound like Moira. Or, what's your comment on that, sir? Well, hindi natin may iwasan kasi everyone is, kumbaga nag-iisip what should be the direction, the type of songs na gagawin niya na record. And she was very lucky, tinamaan niya yung tunog na gano'n. And everybody, especially mga female artists, they wanted to be like Moira, yung kanilang tunog. So, ako hindi ko masisisi, and it's always the industry, sila yung nag-accept ng music, na kung bakit sila rin na nagpapasikat. So, it's yung nakikinig, yung music industry counts a lot para kung sino yung gagawin nilang sikat lahat. Like one for example, Beanie started I think 2021, matagal na. 18 Halos susuko na yung mga yan because of dumaan yung pandemic, mahirap. Pero talagang pag merong talent na merong laman yung artist, talagang tatamaan yan. So, ako, I'm proud to say na being a Filipino, may katulad nila, Beanie, SB19, who were able to penetrate the music industry, not only here in the Philippines, but in the embrace ng international market. So, naiintindihan niyo po, wala kayong, minsan di niyo ba naisip na gusto niyo silang payuhan, huwag nga kayong magkopyahan? Well, copying is not exactly copying kasi, but yung tinatawag na trend is completely hindi mo maiiwasan. But me,
ayoko rin exactly the same, pero siguro a flavor of something like, sound like something like, but it should be when you create or write another song for an artist, dapat meron siyang identity. Yung kanta namin, My Boy, wala naman kaming katulad na pinagayahan. So, ibig sabihin, iniisip namin mabuti na ma-own ng artist yung song na nire-record niya. Thank you. Question ko kay Shane, paano mo na-discover na nakakakanta ka? At saka anong edad mo nun? At yun, paano mo na-discover? Sorry. Okay. No. Paano mo how you discover you you were still young that you can sing? Paano mo nalaman na ikaw you have the talent to sing? Yeah. That you wanted to sing. Was it by accident? Did your mom hear you? Like as I said before, ever since I was a little, my dad taught me how to sing. And then ever since I've been open to new opportunities by JDL to perform everywhere. And then that's when I realized that I really want to do this. Like, I want to do this for my life. Meron yung JDL kasi is a training place sa Canada na mga, and then the managing director is our good friend si Josie De Leon kaya JDL. Kaya pinasa sa amin since she wanted to come here to the Philippines, so sa amin in-assign siya para kung yung production and how we'll be promoting Shane, kami naman na-asikaso sa kanya. Last question ko, how do you feel about doing an upbeat song when kanina ko pa naririnig na mahilig ka din sa ballad? Doing a pop song actually is something I really wanted to do ever since I was a kid because I'm always watching artists like Taylor Swift, yung music videos nila, and I said, oh, this is a nice beat, I want to do this one day. Then I was also introduced to ballads, focused on that for a few years, and now I'm trying out pop songs, upbeat songs again. So I'm happy about that. You actually remind me of a young Nadine Lustre. So, yes. Oh yeah. Thank you. Face resembles Nadine. Thank you. Yeah. Okay, next question please. Do you have any more questions on the floor? Thank you. Hi. Sir Nestor? Yeah, hi. I will ask you a basic question. Why do you want to sing? I want to do this because not only do I want to share my gifts with everyone else, and not only has God given me this gift that I want to share, but I also want to inspire other little girls, little boys like me to continue to follow their dreams and to believe in themselves. That's one of the main reasons why. And you think at this point, you're 16, this is going to be a career for you? I'm really hoping po, because this is what I want to do, so I'm really hoping. That means, kasi dito ka na naglo-launch ng song mo and possibly a career, does that mean you're going to move back to the Philippines from Toronto? I'm planning to po. Ever since I came in March to do the music videos, recordings, lahat, yung preparations, I knew that I want to live here. Not only do I want to help my family, but also for my career as well. I want to pursue it. So that means, titigil ka na. Are you studying siguro sa Toronto? Are you in what year level do you study? High school? Opo, I'm in high school in grade 10 in Canada. Grade 10. If I do move here, I'm planning to continue studying also. So, yeah.